Kung ano ang naging kahinatnan ng aksidenteng naganap sa SCTEX na kung paano ang dalawang SUV o sasakyan na maliit ay napitpit ng rumaragasang bus na Solid North at nga ay 10 ang namatay. Ang driver ng SUV ay naligtas at sa isang sasakyan ay ang batang babae na 2 taong gulang. At nakakalungkot ang naging kahinatnan. At narito po ang pagpapahayag ng isang survivor sa isang SUV kung paano inilahad niya ang mga pangyayari bago sila umalis at hanggang siya ay nasa hospital na lamang nang siya ay magkamalay. At niwari niyang isang panaginip lamang ang nangyari sa kanya, ngunit napagtanto niya na hindi na panaginip ang lahat dahil tumatagal habang siya ay naroon sa hospital. Narito po ang paglalahad niya o testimony sa naganap na aksidente na kinantungan ng pagkamatay ng kanyang mag-ina. Atin pong panoorin ang video ito. Sabi ko kay Ate Malin, kasi magkapit-bahay lang kami, tapat lang namin. Simbahan, tapat namin yan, mga kapatid na yan na masasigasig. Grabe. Sabi ko, Timalin, nasa loob lang ako ng gate namin. Timalin, tuloy tayo. Sabi niya, ikaw bahala. Basta kung ano plano nyo, sama kami. Sabi niya sa akin. Sabi ko, sige. Pag totally magaling na yung anak namin, tuloy tayo. Yun yung sinyalis na binigay ng Panginoon. Tutuloy tayo. Sa madaling salita mga kapatid, natuloy kami kasi gumaling. Bago kayo matuloy, panay ang training ng mga bata na yan sa bahay. Doon sila nagpa-practice ng kanilang, mayroon pa silang parang cultural dance. May mga pagganong-ganong pa sila, tapos may pagganong-ganon. Nagtitingnan ko sila, nasaya nila, grabe. Pati yung, ilang taon ito, Kuya? 4. Kasama din na sumasayaw. Tapos minsan humihiwalay si Odi kasi nagtitraining din siya ng health lecture niya nga. So sabi ko, tuloy na talaga to. Sabi ko, sige, Timalin, ready na tayo. At si Sister Carmelin, sige, tuloy na tayo. Tapos nakita ko umaga pa lang, nakabilad na yung tent nila, yung banig na gagamitin. Lahat na, nakaready na. Kami lang ang hindi pa. Gaano? Kasi sanay kami ng asawa ko ng instant. Sa loob ng 3 oras, tapos yan mga kapatid. Wala kami na i-ready niyan sa loob ng 1 linggo. Pagdating ng alis na daw. Alis na. Sige, lahat na. Pag alis ng bahay, makita niyo yung bahay. Sigurado. Alat, ayusin na ng pag-uwi. So natuloy kami mga kapatid. Ang saya. Pag alis namin doon, nagpaalam Sister Imaling kay Brother Elmer. Biniro pa nga namin. Sister, mukhang matagal yung pagbalik mo Mahaba-habang paalam yun Natawa naman siya. Tapos si Pastor Lee nagpaalam din. Ayan, so inimpake namin. Ang ganda ng setup. Lahat ng gamit sa likod. Lahat ng pagkain, naka-ready. Tubig, lahat. Tapos sa gitnang upuan, sila Ate Malin, sunod sila BI, kami ng asawa ko sa harap. Ang saya namin. Sabi ko sa kanila, iniisip ko ang kaligtasan nyo. Luma ang gulong natin. Service road tayo pasensya na kayo. Kaya tayo maaga umalis kasi 2:00 darating tayo. Walang problema, tuloy tayo. Sige, panalangin kami. Kain muna tayo, 7-Eleven, sabi nila. Sabi ko, sige. Pinasok ko sa may Marcos Highway. Sabi ko, iglip lang ako power nap. Inila ko. Maya-maya, ginalaw yung pa ako ni BI. Manoy. Manoy kasi tawag sa akin yan Flat yung gulong. Oh, flat? Baba ako. Tingnan ko. Oh, flat nga. Grabe, flat. Tapos, ayos ko na. Palit ng gulong. Sabi ko, Timalin, grabe pagka-flat Halos tumama yung bakal sa simento. Biniro ko pa nga, Timalin, wala bang ibig sabihin yan? Ginoon ko, wala yan, sabi niya sa akin. Sige, tuloy tayo. Unang vulcanizing, second hand lang sana bibilhin ko, wala. Pangalawang vulcanizing, wala. Narinig ko sa likod, sana makapagbagyo tayo para makapag-relax naman tayo. Bagyo sige. Diretso ako ng Marikina.
Bili ako ng 4 na brand yung gulong. Tuwan-tuwa sila. Palakpakan pa kasi brand yung gulong eh. Ayun, so tuloy na talaga bagyo namin. Tuloy na, gano'n. Kasi sa Sunday daw, maaga yung impake namin. Kasi half day lang daw po yun, ma'am. Di ba po? Sabi, tuloy tayo bagyo. Sige. Tuwan-tuwa sila. Nagpalakpakan pa. Sabi ko, sige, suportahan nyo lang ako kasi ako magdadrive. Ayun. Di, sa madaling salita, 4 na gulong, bumiyahe na kami. Pasok kami ng Cubao. Sabi ko, kain muna tayo. Hindi, sa gasoline station na lang ng expressway. Pasok kami ng Balintawak, expressway. Pasok kami sa Shell. Pagdating doon, nag-CR lang lahat. Ayaw magsikain. So, pagpasok namin sa Shell, bumalik agad sila. Sabi nila, doon na lang tayo kain sa sa Binyo. Doon na mismo sa area ng kung saan yung si camping ng mga bata. Sabi ko, sige, go. Sakaya sa lahat. Takbo kami. Sa totoo lang mga kapatid, ang pinaalala ng Panginoon sa akin, paglabas ng Shell, wala pang 1 kilometro. Kahit uliratin niyo ako ngayon, hindi ko na maalala. Hanggang doon na lang. Parang blackout na sa ngayon. Kaya nung magising ako, akala ko nananaginip ako. Sanay ako managinip mga kapatid ng parang totoo. Na nandoon sa talagang akala mo nandoon sa totoong senaryo. Nagising ako. Nasa hospital ako. May mga sugat-sugat. May pulis sa harapan ko. May kakulay ako. 2. Sabi ko, ano to? Pero nagtatagalog naman. Hindi ako nahirapan. Nagtagalog eh. Sabi ko, ano po? Sabi sa akin, kami ay nagbabantay dito sa iyo. Sinasamahan ka namin. Ano kayo nangyayari ngayon? Panaginip na to. Sabi ng pulis, tanong sa akin. Hindi ko na, wala pa ako sa ulirat eh. Ang sinasagot ko daw, Wigo, ganun-ganun, driver ako, ganun. So, umalis yung pulis. Kasi hindi ka magkaintindihan. Tapos, medyo nagkaulirat ako mga kapatid. Dumating yung mga kapatid ko, yung Kuya Juan, galing Antipolo. Sabi niya sa akin, wala kang kasalanan. Sabi sa akin, walang kasalanan. Nananaginip lang ako, walang kasalanan. Ano to? Tapos, sabi ko sa panaginip ko, bakit ganito? Nandito ako sa ospital. Mayroon akong kung ano mga nilalagay. Tapos ginagamot ako. Tapos may pulis. Sabi ko, pag gumaling kaya ako, ikukulong na ako. Nasa isip ko mga kapatid. Ang nasa isip ko, naibangga ko yung sasakyan. At nakabangga ako. Sabi ko, paano yung mga sakay ko? Asan ka ko yung mga sakay ko? Andyan lang sila. Ay sabi ko, okay, buti na andyan lang sila. Pero ako ikukulong na pag magaling na ako. Yun nasa isip ko talaga mga kapatid. Hindi umaamin lahat ng kausap ko. Kahit yung foreigner, hindi rin umamin. May dumating naman si Ma'am Joy. Kung maririnig niya itong sinasabi ko, sabi ko, hindi po kita kilala. Sabi niya, ako din, hindi rin kita kilala. Sabi ko, ba't andyan ka? Anong dahilan? Pinapabantayan daw ako ni Kuya Jimmy. Tapos, anong nangyari mga kapatid? Sabi ko, okay, buhayin sila. Sige, tapos transfer kami sa taas. Nagkaulirat na ako mga kapatid. Nagkaulirat na ako. Totoo. Parang totoo na itong panaginip ko Talagang tinitingnan ko. Pag may kumahawak sa akin, tinutusok ako. Totoo na nga. Tapos pinasiti scan pa ako. Sabi ko, ang haba ng panaginip ko Tapos mamaya, akala ko panaginip lang talaga mga kapatid. So, totoo lang. Hindi talaga nag-sink in sa utak ko na ang mga ito ay pinahinga na ng Panginoon. Hindi tagisingin sa utak ko. Kasi wala akong idea. Nasa baba lang daw. Akala ko, inaantay ako. Tapos, anong nangyari mga kapatid? Yung RTW, sabi, si Kuya, yun nandun sa siya lang po yung isang survivor. Mga kapatid, tumulo talaga luha ko. Para ako nanginig na lugmok ako. Sabi ko, hindi na ito panaginip. Totoo na to. Tapos, pumasok yung kapatid ko. Tinanong ko siya. Umamin na siya. Ako lang daw yung survivor. Grabe. Kahit saan ako tumingin mga kapatid, iyak talaga ako, iyak. Talagang tumaas talaga yung emotion level ko. Iyak talaga ako, naiyak. Pagtingin ko sa CR, kahit nasi CR din ako minsan, kapatid. Mga kapatid, tingin ako. Nakita ko yung timba, nawala yung sama ng tiyan ko. Naalala ko yung anak ko, pinaliguan ko sa timba. Alis ako ulit. Pagpasok ko, tumingin ako sa labas. Nakita ko naman yung mga mangga, nakatutok yung araw, naalala ko na naman yung pamilya ko, yung asawa ko, mahilig kami nature lover kasi kami. Grabe. Kahit saan ako tumingin, iyak talaga ako. Sabi ko, Panginoon, kisingin niyo na ako. Ayoko na sa ganitong panaginip.
Pero mga kapatid, totoo na talaga. Totoo na pala yun. Hindi ako nagtanong kung bakit sa Panginoon. Hindi tayo nagtanong. Tumululuha ko, umiyak ako. Sabi ko, kung yun po ang kalooban nyo, at sa dami-dami ng pagkakataon ng aming biyahe, kung hindi nyo po pinahintulot na maplat, hindi kami aabot dito. Kung nakabili agad ako ng gulong sa vulcanizing na 2, wala kami dito. Pinayagan mo akong bumili ng 4 na gulong na bago para dumaan kami sa expressway. Pinahintulot mo ito. Nagpasalamat ako sa Kanya sa kabila ng pangyayari. Panginoon, may purpose ka sa akin. Nahawakan ko katawan ko, mga kapatid. Pako, sa CT scan wala akong bali. Ribs ko, mga kapatid, minsan nakita nyo mabagal-bagal lang. Hindi po nagkukunwari yun. Totoo po yun. Masakit talaga. Wala po yung bali, kahit kamay ko. Yung kasama ko nakasakay sa bus na 2, sila pa ang malala ang tama. Umalis ako, nandun pa sila. 1 linggo pa daw. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Kung mapanood nyo yung video, balikan ko yung sinabi ko. Huwag kayo matakot. Yung dashboard dumikit sa upuan ko. Napunta ako sa ilalim. Himala. Bubukas yung pinto, lalabas yung paa ko. Yung kamay ko na nakaibabaw. Napapanood ko yon pero hanggang hindi ko maalala na gumaganon-ganon. May nakita kayo ng mga ganong kapatid? Ako po yun. Ganong kabuti ang Panginoon. Hindi ko alam yun. Kaya, sabi ko, Panginoon, nagtatalo pa din yung yung emosyon ko. Sabi ko, Panginoon, kung talagang extend na naman ang buhay ko sa 4 na pagkakataon, huwag niyo na pong alamin yung 3. Magpapatuloy ako sa paglilingkod sa inyo. Doon pa lang sa loob ng hospital, mga kapatid, inumpisahan ko na. Yung 2, isang sakay, pasahero lang, isang driver na nakisakay lang kasi pauwi daw siya. Inumpisahan ko na yung ministry, mga kapatid. Matagal din kami nagsama doon. Nagdi-devotional kami. Kaswal. Hindi katulad sa atin na magkaroon tayo ng kantahan muna. Siyempre, inalam ko din ang status nila. Yung isa born again, yung isa Catholic. So, pinaramdam ko sa kanila na ako ay dating Katoliko. Sakristan, charismatic, magpapari, naging Seventh-day Adventist. Grabe, bigyan ko lang kayo ng kunti doon sa bago ako naging Seventh-day Adventist. Kasi doon ko po kinuha yung kwento na ginamit ko doon sa 2 pasyente doon. Kasama ng kanilang mga bantay. Kung paano ko pinasok yung doktrina ng pagkain sa pamagitan ng kwento. Sabat sa pamagitan ng kwento. Baptism sa pamagitan ng kwento. Yung baptism na yun kung paano ko nabinyag. Ganun po. Itong anak kong yan, sobrang mahal namin yan ng asawa ko. Alam ng mga kapitbahayan ko, may kapitbahay kami dito. Mawala yan sa mata namin. Parang pabaliw ng asawa ko. Papahanap agad sa akin. Mapunta lang yan sa kabilang street, susunduin ko na yan ng motor. Haharurot na ako, hahanapin yan. Ganun kahalaga sa amin yan. Pa nagkasakit yan, magdamag namin yung pinupunasan. Inaalagaan namin yan. Bago man ito nangyari, itong ganitong kalunos-lunos na pangyari, mga kapatid, masasabi ko lang, wala akong regret sa buhay ko. Kasi ang ganda ng banding namin, buong pamilya. Yung anak ko, yung asawa ko, tuwing magtatrabaho ako, sasabihin nun, aalis ka na naman, ganyan-ganyan, dami sasabihin. Sabi ko, magtatrabaho ako. Ayaw niya pumayag kasi ayaw niya akong malayo sa kanya. Kaya babay, kiss na. Gaganon lang. Sabi ko, ganun man ang kasing kiss yan. Yun. Yung itong huli, talagang totoong pagmamahal ang naramdaman ko na yung maluwag siya, ganun siya, ganyan. Pati yung anak ko. Kaya wala akong pagsisisi, mga kapatid. Kaya nung alam ko na hindi panaginip yung nangyari sa amin, tinanggap ko. Sabi ko, Panginoon, kung sila ay pinahingan nyo at nag-aantay niya sa inyong muling pagbalik. At ako naman ay binigyan nyo ng chance sa kalunos-lunos na pangyayari na yun, galos lang at kunting mga sugat. May purpose ka sa akin, magpapagamit ako sa iyo. Kaya mga kapatid, naging challenge sa akin yun. Siguro dahil hindi pa ako kinuha, nagkaroon din ng realization sa akin sarili.
kung may purpose pa ako o maglingkod sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang ngayong gabi, kanina makikita niyo ako umiiyak. Kung may mga video-video man dyan na dati umiiyak ako, makita niyo kagabi, kanina hanggang kanina umiiyak ako. Pag nakakarinig ako ng mga magandang mensahe, mga magandang awitin, naiiyak ako. Ngayon, hindi niyo na ako nakita lumuha. Buo na ang loob ko mga kapatid. Tanggap ko ang nangyari sa aking pamilya. Lalong gumaan ito, Kuya Elmer, niyakap mo ako kanina. Alam niyo, hindi ko alam isasagot mga kapatid. Grabe mga kapatid. Noong nandun pa ako sa ospital, pagdating ko dito, 30% pa lang ang nararamdaman ko na maginhawa. May 70% pa akong binumulo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Brother Elmer. Pamilya niya, asawa, anak niya, lalo na si Kuya Ricky. 2 anak niya at nag-iisang asawa niya. Pinagkatiwala nila sa akin yun. Kaya mga kapatid ng mga nagmamaniho dito, babae man o lalaki, once na kayo ang nakahawak ng manibela, pananagutan nyo na sa likod nyo. Ingatan nyo yan. Kaya gano'n lang talaga ang worry ko. Tanong ako ng tanong, ako ba may kasalanan? Eh hindi naman daw. Pero nag-worry pa din ako mga kapatid. Nung pagdating ko dito, totoo nga ang pangyayari. Si Kuya Elmer, nakita ko noong gabi, hindi muna ako makalapit. Kasi pagtayo ko, biglang umalis. Sabi ko, patay. Nag-80% na. Yun pala, iihi lang. Sabi ko kay Sir Nel, Sir, galit ata sa akin si Kuya Elmer. Pagdating ko, dire-diretso naman. Umihi. Sabi ko, umihi lang siguro. Si Kuya Ricky naman, di ko rin nalapitan na. Habang natutulog ako doon kaninang madaling araw, inabot na ng liwanag, kunti lang tulog ko mga kapatid, binabantayan ko talaga to si Kuya Elmer. Sisilip ko talaga, naglagay pa ako ng damit. Nagsisilip, para hindi nila ako makita sa loob ng sakyan. Titingnan ko, humahanap talaga ako ng magandang timing kung paano ko sila lalapitan. Sabi ko, tinanong ko pa yung kapatid kong, sabi ko, Kuya, galit ata sa akin. Hindi, handa ka na bang lapitan? O ano sa pakiramdam mo? Yung ang pakiramdam mo. Sabi ko, galit ata sa akin to. Talagang sobrang bigat pa na loob ko. Alma, yun yung ginamit ng Panginoon na pagkakataon. Unang umabante. Sabi ko, si Nanay Alma ito. Nilapitan ko yun. Niyakap ako. Habang kami ay nagdadalamhati, dumaan si Kuya Ricky. Niyakap din ako. Wow, 50% na lang. Pagmulat ko uli, nasa harapan ko na si Kuya Elmer, yumakap din sa akin, Brad, wala kang kasalanan. Laban natin to, tuloy natin to, tanggapin natin to. Ayun kapatid, kaya hindi ko umiyak. Buo na loob ko. Lahat ng nangyari mga kapatid ay sa kalooban ng ating Ama. Kaya malaking hamon mga kapatid sa bawat isa sa atin. Sa inyo, kwento lang. Nakikita nyo, nakikiramay. Dama namin yan. Pero kami, ramdam namin. Kasi asawa at anak namin ang nawala. Hamon sa bawat isa sa atin mga kapatid. Sila ay nagpapahinga. Nag-aantay sa pagbalik ng ating Panginoon. Kumusta naman tayo? Ako mismo. Sa pagdating ng ating Panginoon. Salamat talaga sa inyo. Sa inyong pagmamahal mga kapatid. Ramdam namin. Thank you talaga.